Fragmentation. Pag-uusapan nga natin ang bagong super sports bike ni CF Moto na talaga namang napakasulit po at napakalaki talaga ng pagbabago. Alam nyo ba guys na ang bagong super sports bike ni CF Moto na niluto na ilalabas nga po sa market is nasa 1000cc category nga po, super sports. And alam nyo ba guys na ang tatapatan ng super sports bike na ito is ang mga line up nga po ni Ducati super sports bike at ang mga super sports bike din po ni BMW. Isipin nyo guys kung gaano kalakas na motor ang ilalabas ng CF Moto, ang kanilang 1000cc na talagang pinagmamalaki nga po nila na ilalabas din daw po ang motor na ito kaagad-agad. Powerful nga po ang mga makina na naka V4 engine. Alam naman natin guys na makikita natin ang klase ng ganitong engine sa mga Italian motorcycle katulad na lang po ni Ducati and Aprilia. And pagdating guys sa sounds, hindi naman po siya katulad kay inline 4 engine na sumisigaw talaga. Makakaasa ka pa din na meron tong malakas na tunog and talagang pumupunit na karsada guys, lalo na nga po kapag nasa high speed. Ang tunog nga po ng V4 engine guys is talagang napakamaskulado nga po. Kapansin-pansin nga guys ang mga physical appearance ng mga sports bike ni CF Moto na meron talagang maganda at pinag-isipan nga po, lalo nga po sa kanyang mga pairings na meron nga po mga ventilation para nga po less air dragging and more aerodynamics design pagdating sa kanyang pairings. Baskulado nga po guys ang front design ng mga sports bike ni CF Moto, pero pagdating nga po sa tail part, ito nga po is makikitaan mo ng slim body shape and syempre makikitaan mo din siya guys ng mga malalakas na engine and syempre ang kanya nga pong mga specs, features na talagang napakasulit din naman. At pagdating po sa kanilang mga motor, hindi po pipitsugin ang mga nilalabas ni CF Moto na mga motor. Alam nyo ba guys na halos higher cc nga po ang mga inaalok nila sa market para nga po ialok sa mga mamimili. Kamusta naman dito sa bago nilang ilalabas na 1000cc na motor na super sports bike? Well, maaasahan natin guys na talaga namang sulit na sulit ito. In terms of power guys, talagang makikipagsabayan po ang motor na ito sa mga kanyang kakompetensya. Ang CF Moto 1000RR is kaya nga po daw magbigay ng 200 horsepower. Can you imagine that guys kung gaano kalakas ang maximum power na yan para sa isang super sports bike na meron nga pong power to weight ratio na talagang malakas po. Alam nyo ba guys na si CF Moto ay isa din po sa talaga namang kilala na meron nga pong magagaan na motor na nilalabas kahit nga po nasa higher cc siya. And pagdating guys sa engine specs, maaasahan nga guys na meron nga po siyang 1000 cubic centimeter engine displacement, naka V4 engine. And pagdating nga po sa kanyang fuel system, siya po is naka fuel injected. And syempre pagdating po sa kanyang cooling system, siya po is naka liquid cooled engine. Katulad nga po sa CF Moto 450 SR Brembo brake nga po ang kanyang mga caliper. Siyempre guys, maaasahan na natin na ang 1000cc na ito is naka Brembo brake caliper na rin po dahil sa malakas na nga po ang kanyang engine displacement. Makakaasa tayo na dapat din po siyang bigyan na malakas na stopping power. Siyempre meron na rin po siyang ABS o anti-lock braking system. Siyempre sure tayo guys na meron nga po siyang features na assist sleeper clutch, kasi alam naman natin na isa itong super sports bike. Makakatulong nga po ang assist sleeper clutch para nga po mapanatili niyang stable ang rear tire mo kahit mag hard downshift ka. And syempre makakatulong din po siya na maprotektahan ang mga gearing mo kapag nga po nag hard downshift ka. And syempre more on comfortability sa kanya nga pong clutch lever dahil sa malambot nga po ito. Pagdating po sa kanyang panel gauge, makakaasa tayo guys na siya po is naka TFT display panel gauge na po na meron nga pong malaki malapad na screen. And syempre dito nga po sa panel gauge na ito, makikita nga po natin ang lahat ng kanyang information. Syempre sa kanya nga pong iba pang features katulad na lang po ng kanyang traction control, meron nga po itong traction control. Makakaasa tayo na meron siyang launch control, wheelie control, and syempre more on safety features guys, kasi nga sa super sports bike nga po nakakategory. And syempre malakas ang kanyang makina na V4 engine. Talagang sulit na sulit guys ang bagong sports bike ni CF Moto. Kanila nga po itong itintroduce na para din po makilala ng ating mga kababayan. Abangan din po ng lahat, at kapag naandito na nga po yan sa Pilipinas, talagang napakasarap din po na makita ito sa personal. Alam naman natin guys na iba din po si CF Moto pag gumawa ng kanilang motorcycle, lalo na nga po sa mga super sports bike category nila. At kapag lumabas na nga yan dito sa Pilipinas guys, isa na naman pong achievement ni CF Moto, patunayang meron silang malaking ambag sa motorcycle industry. At ito nga pong motor na ito, ang CF Moto 1000
SRK 1000cc. Nagmula nga po ang motorcycle na ito sa motorcycle brand nga po na QJ Motor. Pinakilala nga po ng QJ Motor ang kanilang bagong motorcycle na liter bike. Ito nga guys yung 1000cc nila na talaga naman pong napakaangas ng pagkakadisenyo. Meron nga pong futuristic design, meron pong magandang bodyworks at magandang physical appearance. Samahan mo pa sa kanya more on aerodynamics and unique talaga na pormahan. Nang pinakita nga po ng QJ Motor ang kanilang bagong 1000cc na super sports, napakadami nga po sa mga QJ Motor fans na nagkagusto talaga dito. Talaga namang makikitaan mo po siya na sasabay din talaga sa mga liter bike ng ibang brand. Kung pag-uusapan nga po natin ang detalye ng motorcycle na ito, SRK 1000cc, masasabi mo talaga na okay na din po, lalo na nga po pagdating sa kanyang headlight na makikitaan mong simple ang disenyo pero ang lakas pa nga po ng datingan. Pansin-pansin din po sa kanyang tindigan na parang sports touring bike siya. Pero alam nyo ba guys na sub gaming ka po sa motorcycle na ito dahil meron nga po itong aggressive na body posture dahil nga po sa super sports bike nga po ang kategory ng SRK 1000cc ni QJ Motor. Kung sa disenyo guys, wala ka talagang masasabi, talagang napakaangas, lalo na nga po yung kanyang tail part, makikitaan mo po, pati nga po yung kanya nga pong ginamit na materialis na kanya nga pong pillion seat and upuan ng rider, talagang masasabi mo na unique nga po ang disenyo na ito. Makikitaan mo pa nga po yung kanyang color variant na pinag-isipang mabuti, may maangas nga po na tindigan, meron pa nga po itong mga safety features guys, jack, kasi liter bike na nga po ang SRK 1000cc ni QJ Motor. Syempre makikitaan din po natin yung kanya nga pong signature style ni QJ Motor sa kanilang mga super sports bike, yung naka single sided swing arm, kung sa ibang tawag nga guys is pro arm. Samahan mo pa sa maganda nga pong disenyo ng kanyang mugs. Pag-uusapan naman natin guys ang kanyang mga electronic features, safety features, talagang makakaasa ka na meron nga po talaga ito, lalo na nga po na dahil sa nasa 1000 cubic centimeter engine displacement na nga po ang makina nito, talagang tiyak na malakas nga po ang power output ng motorcycle na ito. Makakaasa ka na meron nga po itong wheelie control, launch control, traction control, samahan mo pa nga po mga safety features na ABS o anti-lock braking system. At dahil nga po nasa 1000 cubic centimeter engine displacement na nga po ang super sports bike na ito ni QJ Motor na SRK 1000cc, makakaasa ka nga rin po na meron nga po siyang malakas na braking system. Kasi guys, pagdating nga po sa kanyang braking system, meron nga po itong dual disc brake sa harapan na meron nga pong caliper na Brembo brakes. Alam naman natin at kilalang nga po ang Brembo brakes na ginagamit talaga sa mga 1000cc kahit nga po sa mainstream brand nga po ng mga liter bike. Ito nga rin po ang halos makikita mong brake caliper na ginagamit. Gustong gusto ko nga po guys yung forma ng kanyang exhaust. Makikitaan mo rin siya guys na napakaangas po, talagang aggressive looking. Samahan mo pa sa kanyang single sided swing arm, nakitang-kita nga po ang ganda ng detalye nito. Makikitaan mo po na parang lumulutang ang gulong nito sa likuran dahil nga po sa kanyang single sided swing arm. Samahan mo pa sa maangas nga po na disenyo ng kanyang mugs. Kung titignan mo nga po guys ang kanyang side view, ang angas nga po ng kanyang trellis frame. Samahan mo pa yung simple nga pong body pairings na very compact nga po. Talaga makikitaan mo nga po na slim ang 1000cc nito dahilan para din po sa kanyang aerodynamics design. Siyempre guys, pagdating po sa kanyang panel gauge, talagang makakaasa kang naka TFT panel gauge na po ito na meron nga pong unique disenyo na makikita mo nga po lahat ng detalye may kinalaman nga po sa motorcycle na SRK 1000cc ni QJ Motor. Siguradong pagdating guys sa specs, features, wala ka talagang masasabi dito. Sa kalidad ng kanyang makina, sa ganda ng bodyworks niya, talagang okay din po talaga. Alam nyo ba guys na ang QJ Motor is isa sa trusted motorcycle brand din po pagdating sa paggawa ng mga motorcycle, lalo na nga po sa mga sports bike category. Alam nyo ba na ang QJ Motor guys is nakikipagkompetensya na rin po World Championship na Moto3. Kilala nga po ang QJ Motor brand pagdating nga po sa karera dahil din marami na silang napatunayan pagdating sa motorcycle industry. At katulad nga guys sa ating napag-usapan, ang SRK 1000cc ni QJ Motor, makakaasa ka guys na mapapatunayan pagdating po sa kanyang power output, sa kanyang performance, sa kanyang looks. Talagang hindi din po pipitsugin ang 1000cc na ito. Ang SRK 1000cc ni QJ Motor, Songjen Cyclone RA9. Ito nga ang motor na guys na sobrang kakaiba sa kanyang physical appearance pa lang and tindigan. Makikitaan na talaga siya ng napaka-futuristic design. Samahan mo pa sa napaka-upgraded talaga ng design nito. Yung tipong sa unang tingin di mo talaga aakalain na ito pala ay isang China bike. Sa totoo lang guys, ang Cyclone RA9 ni Cyclone guys is big brother po ito ng new 400cc ni Rossi na Cyclone 400i na lumabas na nga po dito sa ating bansa. At baka isipin mo na ang 1000cc na ito wala ding kwenta. Well, diyan ka nagkakamali. Alam nyo ba na ang motor na ito guys is same engine po kay Dorsodoro and Chevrolet 900 ni Aprilia na mga naka B-twin engine. Well, doon pa lang panalong-panalo na kasi pinapakita lang dito na hindi po pipitsugin ang 1000cc na ito. Talagang makikitaan ang motor na ito ng napakagandang design, yung tipong hindi sports bike, hindi naked bike or any classic or retro bike design. Kasi guys, ang Songjen Cyclone RA9 guys is maihahalin tulad
sumunod nga po sa lineup ni Ducati X Diabel na isa pong sports cruiser na big bike. Well, kita naman sa kanyang bodyworks na doon talaga ito maila-line up. Meron siyang napaka-unique na design, mahaba na body and may bulky but slim shape sa likurang bahagi and talagang sabay sa uso na disenyo dahil na din sa kanyang single-sided swing arm. Ang Zhongzhen Cyclone RA9 nga guys is ginamitan nga po ng same engine kay Aprilia na 896cc between engine, kaya makakaasa tayo na di din basta-basta kasi meron talaga siyang kalidad na pagkakagawa. Pero dito nga kay RA9 is mas pinalaki nga po ang kanyang engine displacement na meron nga pong 1000 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke dual overhead cam with 8 valves, naka fuel injected at naka liquid cooled, at ito nga guys is ginamitan nga po ng between engine and same din po sila ni Aprilia Dorsoduro 900 ng frame chassis. Ngayon, kamusta naman ang kanyang power output? Meron nga po siyang maximum power na 111 HP and meron naman siyang maximum torque na 98 Newton meter of torque. Well, kung titignan sa kanyang mga engine comparison and power output, nakikitaan din talaga ang big bike na ito, si Zhongzhen 1000cc, na talagang makikipagsabayan na din talaga. Kung iisipin mo, mahina pa ba ang 111 HP and 98 Newton meter of torque para sa ganang klaseng kategory ng motor? Nga ang maganda sa motor na ito, dahil sa cruise type nga ang motor na ito, asahan na talaga natin na meron siyang mababang seat height and may mataas na handlebar. Kung pamilyar po kayo sa mga motor ni Harley Davidson at makikita nyo po ang body posture ng rider, parang ganun po ang forma mo dito. Pagdating naman guys sa kanyang sukat ng mga gulong, naka 120 by 70 by 17 nga po ang sukat nito sa harapan and meron naman siyang sukat na 240 by 40 by 80 naman sa likuran. Kaya napakalaki talaga tignan ng motor na ito. Samahan mo pa sa kanyang single-sided swing arm at dahil nga sa may mababa itong seat height, alanganin na nga na ilagay sa baba ang kanyang exhaust para maging underbelly design sana. Pero mas lumupit nga ito dahil makikitaan na parang sports cruising type na nga ang nangyari sa kanya dahil sa nakalagay nga po ang kanyang exhaust sa kanyang tail part na mas lalong umangas. Very compact ng pagkakadesenyo nga po sa bahaging ito. Sobrang nagustuhan ko talaga yung kanyang mugs design. Grabe, sobrang futuristic talaga. Samahan mo pa sa kanyang braking system na naka dual disc brake nga po sa harapan na ginagamitan ng dual channel Bosch ABS. Same din po sa kanyang rear brake system with a single disc brake. Pagdating naman sa kanyang suspension, ginamitan nga po siya ng malaki piston preload adjustable inverted fork and naka single mounted monoshock naman and single sided swing arm sa kanyang likuran. And kung familiar po kayo kay Dominar 400, sa kanyang panel gauge, di ba meron din ito sa kanyang fuel tank, pero dito nga kay RA9, kita naman na maliit lang po ang kanyang panel gauge na nakapwesto sa kanyang fuel tank. Ang Zhongzhen Cyclone RA9 is kaya niya nga pong mahit ang kanyang top speed sa bilis na 220 kph. Di na din talaga basta-basta. Ngayon, ito na ang mahalagang information na dapat mong malaman para na din magbigay linaw sa mga naguguluhan kung ano na nga ba ang status ng bike na ito, kasi ang Zhongzhen Cyclone RA9 guys is nakikita nyo dito sa video is isa pa lamang pong concept bike. Oops, wait, huwag ka muna kaagad malungkot kasi kung familiar kayo kay Yamaha F155 at kay CF Moto C21, ito yung mga concept bike ng mga brand na ito na ginawa nila kalaunan ng basehan para sa mga ilalabas nilang new model na mga motor na ibibenta nila sa market. At kung kapansin-pansin kung ano yung nasa concept bike, diba, kopyang-kopya din naman and same din sa senaryo ni CF Moto 450 SR. Ngayon, para nga sa 1000cc na ito, malapit na din po nilang ilabas ang commercial o yung Cyclone RA9 na ito na ibebenta nila sa market. Kaya di katakataka na di lang siya mananatiling concept bike. Kumbaga magiging available din talaga siya sa masa. Pero syempre, if maging available na ito sa market, asahan natin na meron na itong mga kaukulang pagbabago. Kumbaga, itong nakikita natin ngayon sa video is hindi po gantong-ganto 100% ang ilalabas nila. Syempre, meron silang mga babaguhin para din bumaba ang value ng motor para ma-afford ng mga mamimili. Well, alam naman natin na kapag concept bike, di talaga biro ang presyo ng mga yan. Katulad na lang po sa senaryo ni Yamaha F155 na pumalo nga po ng $100,000 ang presyo, o sa Philippine money nga po is pumalo nga po ng 5.6 million pesos ang ginastos nila dito. Kaya hindi po talaga biro ang presyo ng mga concept bike. Kaya kung ito nga po is ilalabas nila sa market, meron talaga silang kaukulang gagawing mga pagbabago. Kaya kapag naglabas na nga po sila ng Cyclone RA9 para ibenta sa market, ganan pa din naman siya. Cruiser type pa din naman siya, pero may mga ilang pagbabago lang sa design and mga materials. Sa ngayon is on process na nga po ang mga unit na ilalabas nila para sa market. Ang Cyclone RA9 na nakikita natin sa video is isa pa lamang pong concept bike, pero magiging available din naman siya sa mass. Based on my personal opinion, baka malaki nga po ang posibilidad na si Rusi ang kumuha nito. Kung abot
kayang-kaya pa din naman ang presyo. Uulitin ko guys ha, wala pa po tayong malaking konkretong basihan na si Rusi ba ang maglalabas nito. Sinasagot ko lang po dito sa video na ito kung ano po ang tinatanong sa akin at kung ano po yung totoo, kasi madami kasi talagang ilang viewers natin ang mga nagtatanong, kaya ito po ang katotohanan. Wala pa po talagang konkretong basihan kung si Rusi ba talaga ang maglalabas ng RA9. Ganun pa man, sobrang angas, aggressive and very futuristic talaga ng disenyo ng motor na ito. Talagang makikitaan siya ng kakaiba at magandang bodyworks and sobrang angas. Samahan mo pa sa kanyang power output na di din talaga basta-basta. Talagang makikipagsabayan na talaga ang bike na ito sa ibang mga brand, ang Zhongzhen Cyclone RA9. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahihin ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat. Ichi boy. Thank you!